Magtatapos na naman ng taong 2024 dahil sa malapit na mga anak si Mrs. Kaya minsan na lang ako makapag-rides, kaya minsan na rin ako makapag-upload ng mga vlog. Kaya naman ngayong linggo, bago matapos ang taong ito, ay hindi pwedeng hindi tayo makapag-rides. Kaya tara, samahan nyo kaming magpalamig at langhapin ang masarap na simoy ng bundok ng Marilake. 5:30 na ng umaga at oras na para umalis. At hindi tayo naka-ninja ngayon dahil first time kong gamitin itong si Peugeot Django 150cc. Oo, tama nakita nyo, hindi tayo naka-big bike ngayon dahil scooter ang gagamitin paakyat ng Marilake. Siyempre bago tayo umalis ay magpaalam muna ako sa misis ko na napaka-supportive. Kabuhanan na niya ngayon mga kachoko, kaya maaring ito na rin ang huling rides natin bago siya manganak. Kasama ko nga pala sa rides na to ay si Bayaw na naka Mio 125. Dapat kasi talaga mag solo ride ako gamit si Ninja. Pero bigla niya ako niyaya na mag scooter na lang daw kami para kasama daw siya. Siyempre gusto ko rin kasi first time ko makapag-ride sa Marilake na hindi naka big bike. At dito na nga kami sa gateway ng Marilake. Tinatawag itong gateway kasi dito nag-uumpisa ang napakagandang twisties na kalsada ng buong Marilake Highway. At alam ko na ang lahat ng rider na nakarating dito sa lugar na ay parang pumasok ka na sa mundo ng Encantadia. Lahat excited mag-ride dito. Tulad namin ni Bayaw, nagsimula na mag-enjoy sa lamig ng hangin at sariwang amoy ng kagubatan. Masarap din pala talaga yung ganitong takbo lang kasi first time ko mag-scooter at mas ma-enjoy ko yung tanawin. Kasi pag big bike ang gamit ko, mas feel ko ang kurbada at bilis. Pero pag ganitong scooter, mas feel ko yung sobrang relax lang at ni-enjoy ang bawat sulok ng bundok. Kaya ngayon, mas mapapadalas na yata yung pag-ride ko na gamit ang scooter. Dahil pag scooter ang gamit, gusto ko lang ganito, chill ride lang talaga. At sigurado ako na mas marami pa ako makakasama ng mga small cc bikers dito. Malay mo may magaya sa akin na mag-ride gamit lang ang scooter. Game ako dyan. Sana may magaya. Libre ko na ang kape. Dito na nga pala kami sa may Palo Alto. At syempre excited sa unang pitik ko kay Django. Shoutout nga pala kay Joe Mark Tan Photography at kay Kuya mo Leo sa malupit na pitik. Sulit ng Christmas souvenir ko dito. Nakalapas na nga pala kami ng Palo Alto at madadaanan namin ito napakadelikadong kurbada dito sa may kubo o tawaging portal. Di ko nga alam kung bakit ang daming nag-overshoot dito. Pwede naman na ganitong takbo lang, chill ride lang talaga para maiwasan natin yung disgrasya at mag-overshoot ang motor mo. Ikaw din, sayang ang motor, di ba? Buti kong motor lang sana, pero maraming ding nasawi ang buhay dahil sa hindi nag-iingat sa pagra-ride. Dapat enjoy your ride lang para enjoy ang life, di ba? Kagaya nito, paparating na kami dito sa may bandang Devil's Corner at biglang namang umulan at lalong lumalamig ng aking pakiramdam. Ang sarap talaga pag motor, lalo pag umuulan, di ba? Mas okay na rin yung ganitong umuulan sa Marilake para wala masyadong naglalaro at bawas sa disgrasya din. Huwag lang yung kahit maulan, banking pa rin ang banking, kaya yun, sayang ang motor. Lumampas na nga pala kami dito sa may Manukan at wala masyadong nakatambay ng mga riders dito ngayon dahil sa maulan at medyo maaga pa. Medyo lumakas na ang ulan at ramdam ko na unti-unting nababasa na yung betlog ko. Kaya ito napagdesisyonan ko na pumasok na dito sa may Tanay Highlands para makapagkape na rin at makapag-almusal. Medyo hindi lang budget friendly dito kasi medyo may kamahalan ng kape at pagkain dito. Sanay kasi tayo sa mga budget friendly na kainan lang, di ba? Yung tipong kape lang tapos tinapay, okay na. Kasi ride lang naman talaga yung trip ko dito, hindi naman food trip. Pero dahil sa malakas na ang ulan, dito ko na naisip mag-relax. Pero kahit mahal, di ka naman magsisi dahil masarap naman talaga yung food nila dito. Lalo na yung in-order ko itong lugaw. Ay nako, ang sarap. Mainit na lugaw para sa mainit na panahon. Tapos may kapeng barako pa. Naku po, ang sarap. At isa pa, hindi mo naman maisip ang gastos po dito. Pag ganito naman kaganda ang view na makikita mo, di ba? Ay siya, malamang habang pinapanood mo ang video na to ay magyaya ka ng mga tropa mo para mag-ride ngayong holiday season. Ituloy na ang matagal yun ng plano na hindi pa nabubuo. After 2 hours na pag-relax dito sa may Tanay Highlands, ay napagkasundoan namin ni Tol na sa Antipolo ang daan namin pa uwi para mas masulit namin yung rides. Dahil minsan lang naman to. Kaya kahit umuulan, mas lalo pa namin nai-enjoy ang lamig dito sa Marilake. Kasi pag nasa Manila ka na, ay mainit at malagkit na ang nararamdaman mo. Bali ang daan namin ay Pasampaloc Tanay, going to Teresa, paakyat ng Antipolo. Kung plano nyo rin na umikot dito ay mas may enjoy nyo ang rides dahil maganda ng kalsada dito sa may Sampaloc, pababa ng Tanay, papuntang Teresa. Tulad na lamang ng dinadaanan namin dito ngayon. Napakaganda ng twisties at makinis ang kalsada at na-enjoy namin kahit basa ang kalsada. Maya-maya pa ay narating din namin ang kanto ng Jollibee. Kakanan na kami dito going to Teresa. May nadaan nga pala kami dito mga nagbebenta ng prutas. Huminto muna kami para bumili. Tamang-tama na rin makabili ng pasalubong na prutas para sa Noche Buena.
Bumili tayo ng melon, pakwan, pinya, grapes at orange kasi bilang Pilipino, nakaugalian na natin na maghanda ng mga bilog na prutas tuwing Pasko at Bagong Taon, pampaswerte. Ito lang talaga ang advantage pag naka-scooter ka kasi may maayos na lagayan ng pasalubong. Kasi kung naka-ninja ako, nako wala. Baka isang melon lang ang maiuwi ko. Dito lang dito, kasyang-kasya lahat ng pinamili ko, abay ayos. Ito na nga pala yung malabitukang manok na kurbadahan dito sa may Teresa paakyat ng Antipolo. Isa ito sa napakadelikadong kalsada dito sa Rizal. Ang dami nang nadisgrasya at nasawing buhay. Pero kahit ganun pa man, napakadelikado, ay may angkin naman itong ganda dahil sa nakakamanghang view na matatanaw ang buong Rizal at Laguna. Kailangan lang talaga mag-ingat, lalong-lalo na pag ganitong kalaking truck ang makasalubong mo at makasabay mo dito. Pero overall, lahat ng riders mag-enjoy talaga sa kurbada dito. Basta mag-ingat lang para hindi sayang ang motor. Maya-maya pa ay natapos din ang nakakahilong kurbada at nandito na agad kami sa Antipolo. Kaya siguro dito na tapusin aking voice over vlog dahil nagluko na naman yung audio ng camera ko. Huhay! At ito po si Choco Martin ang nagsasabing, enjoy your life, enjoy your ride. Paalam, see you in the next vlog. Merry Christmas and Happy New Year mga ka-Choco. Peace!